ginagawa nila kay Duterte. Pag hindi natin yan tinutulan, wala nang papalit. Wala nang papalit na matinong liderato. Kahit ako, sabihin ko, Sara Duterte, wag ka nang tumakbo. Nakakaiyak kasi nagtagumpay tayo for 6 years. Ang hinahanap lang natin, sino yung magtutuloy? Sino yung kandidatong magtutuloy for another 6 years? Tapos ang pinag-uusapan natin, paano uusigin? Bakit nyo uusigin? Ano ang ginawa sa bayan natin? Nagnakaw ba? Wala nga kayong bintang na nanakaw eh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, kinundina ni BP Sara sa isang mensahe, yung pagkamatay po ng isang sundalo sa kamay na naman po ng mga NPA, no? Pag-uusapan din po natin, ito po, nagpahayag na po ang SMNI sa pamamagitan po ng kanilang abogado na si Rolex Suplico, labag sa batas, no, ang ginawang suspension. Pag-uusapan din po natin, ito na po, no, hindi pa nga po nagsisimula yung kinatatakot po natin, yung pinagmamalaki po nila na yung tsa-tsa daw ay ang tututukan ay purely economic lang. Ito na po, nagsalita na po yung isang congressman na gustong baguhin yung term limits. Kaya po, yung kinatatakot natin, napakalaki po ng posibilidad na maganap po yan, no? Kung hahayaan po natin silang magtsatsa. At iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Meron lang po akong natutuwang mga balita, no? Nakakatuwa po itong balita na to. Nagalingan po ako. Ito po yung tawag na Paskulong, Project Paskulong. Ito po, proyekto ng PNP, inaabangan po, no? At actually, sa Calabarzon po to, no? Inabangan po yung mga ng kapulisan sa Calabarzon. Isang rehiyon lang pala to, kala ko buong kapulisan. Yung kapulisan sa Calabarzon, inabangan po nila yung mga fugitives o yung mga wanted sa ilalim ng batas, no? Inabangan po nilang umuwi sa Kapaskuhan. At tagumpay po ang kanilang at Project Paskulong, no? Dahil 300 mga nagtatago o mga takas tumakas sa kanilang pananagutan sa batas ay natiklo, no? Dahil umuwi sa kanilang mga tahanan ngayong magpapasko. So Merry Christmas po sa mga nakulong. Talagang ibang uri talaga yung ano, no? Ibang klase talaga yung Pasko kasi kahit po yung mga kriminalidad naghangad pong makasama yung kanilang mga mahal sa buhay. Yun nga lang po, dahil inabangan po sila ng mga kapulisan natin dyan sa Calabarzon. Sana buong rehiyon. Buong rehiyon. Ayaw nila maging malungkot sa Pasko. Uuwi po yung mga kriminal na pinaghanap ng batas. Natiklo po silang lahat. Isa pa pong balita na nakakatawa po. Ano na naman pong pauso tong Rappler. Meron na naman silang panawagan. Kunin daw, kaya gusto talaga ng Rappler, magkagulo na no? Pinakukumpis ka ng Rappler, yung pong mga baril na nasa yung legal na may lisensyang baril ni PRRD dahil si PRRD raw po ay isang dangerous man, no? Lalo na kung meron po siyang baril. Alam po ninyo, Rappler, kung hindi nyo naiintindihan ng lahat, hindi totoo po. Naniniwala ako sa inyo na si Pangulong Duterte ay isang dangerous man sa kalaban, di ba? Sa mga drug lords, sa mga corrupt officials, sa mga corrupt na mga congressman, sa mga corrupt na tao sa gobyerno, sa mga corrupt na sa mga iba pang criminal elements, no? Very dangerous. Pero hindi po siya dangerous dahil siya ay maraming baril. Alam niyo kung bakit dangerous si Pangulong Duterte? Dahil sa taglay niyang talino. Yung utak po, no? Antindi. Utak ni Pangulong Duterte. Halos mag-isa na lang po siya. Nagkatotoo po yung sinasabi niya na nung una hindi ko mapaniwalaan na wala na talagang oposisyon ngayon. Maski media. Sumasang-ayon na sa kalakaran. Pero kaya po siya nariyan, sabi niya nga kahit mag-isa lang siya, ay siya po yung magiging tinig ng oposisyon. Hindi po pwedeng walang oposisyon. Di po ba? Yung mga dilawan, kakamping, media, pati po yung Makabayan Black na lahat po tinututulan, hindi po natin maasahan
Mukhang naging kakampi po sila lahat ng tambalang ng unity team na Marcos Romualdez. Sila na lang po nag-unity team. Marcos Romualdez na po to. Hindi na po Marcos Duterte. Marcos Romualdez. Okay, Rappler, sa kasawiang palad, ang main asset ni Pangulong Duterte, hindi nyo kayang kumpiskahin. Maaari nyo kumpiskahin ang kanyang mga baril, ari-arian, etc. Pero never nyo makukumpiskan numero unong asset ni Pangulong Duterte. Anong meron si Pangulong Duterte na wala dun sa mga naunang presidente at wala sa mga susunod na presidente? Yung kanyang utak. No? Kaya po marami nagmamahal kay Pangulong Duterte. Nakita niya na po yan. Sino yung mga tunay na kaaway, sino yung mga tunay na kalaban. Yan po, hindi nyo kayang kumpiskahin. Maaaring tugunan yan, no? Pero gulo na po yan. Okay, punta na po tayo sa ibang balita. Ito po, tinawag po ni Vice President Sara Duterte na traidor, no? Ito po ang pahayag. A traitor, BP Duterte slams NPA rebels after soldiers' death in Batangas. Okay. Vice President Sara Duterte turned her ire on the New People's Army over the death of Sergeant Jernel Ramiliano who died during a gunfight with the armed rebels she referred to as traitors. Mga traidor. Ito po, no? Taos-puso nating kinikilala at binibigyan ng parangal ang katapangan, kabayanihan at paglilingkod ni Sergeant Jernel. Ito po, mga ilang pahayag, no? Si Sergeant Ramiliano ay salamat sa biktima ng karumal-dumal na gawain ng mga grupo na yan. The Vice President recalled what happened to her hometown, no? Yung pong naalala po ni BP Sara, yung nangyari po, yung nakausap niya yung nanay. Ito po yung nung siya po ay mayor, tumimo po sa kanyang puso at isipan. Ang sabi niya po, Inday Sara, ilang anak pa ba namin ang mamamatay dahil sa mga teroristang NPA? Yan po ang tumimo, no? Marami na po. Kaya sabi nga ni Sara Duterte, marami nang naging biktima, sundalo, kapulisan, at marami pa rin pong mga kabataan ang naging biktima. Ayon po kay Sara Duterte, yung mga kabataan na naging parte ng kilusan na yan, no? Yung mga kabataan na nung una naniwala na tama naman, di ba? Pag yung kabataan makita mo may korupsyon, talagang yayakapin mo, no? Pero late na para makita naman nila na sila po ay niyayakag na pala para maging mga sundalo nitong mga rebelde na to. Ang dami na po, no? Kaya nga po lahat na po nananawagan, no? Natapusin na. Maski nga po si Pangulong Duterte mismo ay nabiktima na po ng grupo na to, na nagtiwala siya, no? Binigyan niya ng pagkakataon, binigyan niya ng mga posisyon sa pamahalaan. 4. Kung hindi ako nagkakamali, 4 po ang binigay na cabinet position, hindi po mga simpleng position to, cabinet. Kaya lang, ambos dito, ambos pa rin ang ginawa. Talagang yung pistok po sa kanila, no? Sa lahat. Yung pistok po dito sa mga rebelding ito. Paulit-ulit na po dito si Sara Duterte. Paulit-ulit na si Tatay Digong at may mga dating mga rebelde mismo na ginagamit lang para muling magpalakas. Uulitin ko po yung mga nasabi na nung una, no? Kaya maling-mali po na tahakin natin yung pistok. Alam po yan ng mga militar. Alam po yan ng mga kasundaluhan natin, no? Wag na po kayong magpapogi na bigyan ng let's give peace a chance. Mula pa po noong araw, kay Cory pa po. Mula po kay Cory nakipag-pistok na tayo hanggang kay Pangulong Duterte. Kung hindi pa rin tayo natututo at ngayon po ay babalik na naman tayo sa pakikipag-pistok, talagang wala, kasi malapit na tayo eh. Alam niyo ang kagandahan sa mga Duterte, nung na-realize nila na hindi tapat yung kanilang mga kausap, ito nga pong mga grupo na to, kailanman, sabi ni Sara Duterte, no? Kailanman ay hindi sila tapat. Ayan po, ang tanging layunin ng grupo na yan ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang institusyon ng pamahalaan, kalat ka rin tayo sa kahirapan, kaguluhan, at kawalan ng justisya. Yan po ang mga binibitawang salita ni Sara Duterte sa kanyang pahayag. Tila itong gobyerno na to, hindi natin alam kung wala na lang sa kanila eh. May masabi na lang nakakaiba. May masabi na lang sila na may iba silang ginawa kaysa sa mga Duterte. Yung pong magandang proyekto na dapat lang tinutuloy, ayaw po nila. No? Gusto nila maiba. Wala tayong magagawa. Sana po natututo tayo. Natututo sana tayo sa karanasan natin na wala po talagang mahihita tayo sa lahat ng pakikipagpistok dito sa grupo na to. Okay, punta na po tayo rito sa SMNI. Nagsalita na po yung mga abogado at meron din
Ang abogado po nito ay si Attorney Rolex Suplico. Isa rin po yan sa mga host ng SMNI. Sabi po ni Rolex Suplico, ito ay labag sa batas. Ito po ang kanyang tinex dito sa ABS-CBN sa TV Patrol. The order, kasi wala na sila eh. Wala na sila sa SMNI. The order was issued without hearing. Hence, it violated the due process of law provisions of the 1987 Constitution. SMNI was punished without giving it its day in the court. Pinarusahan na po, hindi man lang nagkaroon ng hearing. Pinarusahan na po, hindi man lang pinagpaliwanag. Yan po ang problema ng mga tao na to, no? Yan po ang ginawa nila sa SMNI. Parusa na agad bago mag-hearing. Parusa na agad bago pinagpaliwanag. Walang due process. Miski po yung mga, ewan ko lang nasan po yung mga, kayo sa Commission ng Human Rights, lahat po ng mga NUJP, lahat po ng mga samahan na nung tutol, nung hindi pinagbigyan ng prangkisa, yung pong ABS-CBN, napakalayo po. No? Ano po meron sa ABS-CBN? Tapos na po yung kanilang prangkisa. Nag-a-apply po sila ng panibagong prangkisa. At dinaan po yan, ilang araw po, 13 days kung hindi ako nagkakamali. 13 days na sinalang yung ABS-CBN. Nalaman natin yung mga pagkukulang, mga kamalian ng ABS-CBN. Dito po, wala. Wala pong aligasyon. Kasi po wala namang batas ng red tagging. Kung red tagging po lang yung naririnig natin Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman